Chapter 18. Tumingin ako kay Marcus. Hindi ko inaasahan na pupunta dito ngayong araw si Tita Claudia. Hindi kasi yon nabanggit sa akin ni Marcus. Sige, papasukin mo siya ani Marcus. Sige ho, nagpaalam na ang tauhan at lumabas na ng komedor. Magkikita pala kami dito ng bruha kong tiyahin. Hindi naman siguro aya ako aawayin sa harap ng senyor. Daddy, aalis na po kami ni Mommy. Ani Daisy at binitawan ba ang buto ng manok? Uminom ka muna ng tubig, princess. Dinampot naman ni Daisy ang baso niyang may laman ng tubig at uminom. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Thank you po sa masarap na ulam, Ate Neva. Ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang buhok. You're welcome, Daisy. Sige na Belen. Linisan mo na siya at bihisan. Utos ni Marcus sa yaya ni Daisy na naka-antibay. Opo sir. Halika na Daisy. Bumaba na sa upuan si Daisy. Hinayla naman ni Marcus ang upuan para makalabas ang anak. May lakad si Daisy at si Ma'am Claudia. Tanong ko. Yes sweetie, magbo-bonding lang ang dalawa. I'm sorry kung hindi ko nabanggit sa'yo na pupunta ngayong araw dito si Claudia. Hinjeng paumanhin niya. It's okay, love. I understand. Tugon ko sabay ngiti. Good afternoon everyone. Natigilan kami at napalingon sa entrada ng komedor. Nagsalubong ang mga mata namin ni Tita Claudia. Unti-unting nawala ang magandang ngiti niya ngunit agad namang napalitan ng nang-uuyam ng ngisi. Oh, look who's here. Nandito pala ang kabad. Paaring niya sa akin. Watch your mouth, Claudia. Saway ni Tito Damian sa maautoridad na boses. I'm sorry, Papa. Nabigla lang ako. Ani Tita Claudia at lumapit kay Tito Damian sabay halik sa pisngi nito. Wala namang reaksyon si Tito Damian. Hi Han. Lumapit naman si Tita Claudia kay Marcus at akmang hahalik sa pisngi pero agad itong umiwas. Hindi naman nakaligtas sa mata ko ang pagsimangot niya. Nasa kwarto pa niya si Daisy. Nililinisan at binibihisan ni Belen. Hintayin mo na lang siya. Malamig na turan ni Marcus. Okay, kumain ka na ba, Claudia? Samalo ka na sa amin. Yaya ni Tito Damian. Hindi na ho, Papa. Katatapos ko lang kumain. Ikaw ang bahala. Tinuloy ko na ang pagkain at hindi na pinansin si Tita Claudia. Pero nararamdaman ko ang mga tingin niya sa akin, you know what, Papa? Parang nakakainsulto sa akin na win elcomyo dito sa mansion ang kabad ni Marcus. Ipapaalala ko lang ho na ongoing pa ang proseso ng annulment namin. It means kasal pa ho kami. Bumagal ang pagmuya ko sa sinabi ni Tita Claudia. Si Marcus naman ay nilapag ang kutsara at tinidor sa plato at hinagkis ng matalim na tingin si Tita Claudia. Kung naiinsulto ka, pwede ka namang lumabas Claudia. Turan ni Tito Damian. At bakit ho ako ang lalabas? Kung may dapat kayong palabisan ay ang kabot ng anak nyo, mataray na buwelta ni Tita Claudia at nakataas ang isang kilay na hinagkis ako ng matalim na tingin. Tinaasan ko rin siya ng isang kilay at sinalubong ang matalim niyang tingin habang ngumunguya. Kung palalabasin ko siya ay dapat din kitang palabasan. Natigilan si Tita Claudia at tumingin kay Tito Damian. Huwag kang ang umaktong parang malinis at dahado, Claudia. Ikaw itong maraming duming tinatago. And stop calling Neva a kabot. Wala kang karapatan dahil mas masahol pa sa gawain ng kabot ang ginawa mo. At ipapaalala ko lang sa'yo, narito ka sa pamamahay ko. Wala kang karapatang magdemand. Fix your attitude kung ayaw mong hindi na makatapak dito sa pamamahay ko. Hindi nagkaimik si Tita Claudia at tumigas ang bukas ng mukha. Bakas sa kanyang mata ang inis. Sa living area na ho ako maghihintay. Tanging sabi lang niya at lumabas na ng komedor. Nagtama ang mata namin ni Marcus. Hinawakan niya ang kamay ko at pisil. Bamantong hininga naman ako at ngumiti sa kanya. Bakit ibang yaya pa ang kasama ni Daisy? Bakit hindi na lang si Belen? Protesta ni Claudia nang sabihin ko sa kanya na hindi si Belen ang makakasama nila ni Daisy. Wala akong tiwala kung si Belen ang kasama niyo dahil alam kong kayang-kaya mo lang siyang takutin. Ha? Anong iniisip mo? Na may gagawin akong masama sa anak natin? Matiim siyang tumingin sa akin. Anong malay ko? Basta ang alam ko lang ay kayang-kaya mo siyang saktan. Hindi siya nakaimik. And I'm warning you Claudia. Huwag nang mauulit na sasaktan mo si Daisy. Niyang kurutin siya o hilahin kahit isang hibla lang ng buhok niya.
Hinding-hindi ako mangingiming ay pakulong ka. Seryosong banta ko. Bumantong hininga siya at inikat ang mata. Hindi ko nagagawin yun. At isa pa nagawa ko lang naman yun dahil nakulaitan ako sa kanya. Pero pinagsisihan ko na yun at hindi na uulitin. Lernambot ang mukha niya ay namungay ang mga matang nakatingin sa akin. Marcus, sana makita mo na pinagsisisihan ko na ang mga nagawa kong kamalian. Sinusubukan ko ng bumawi at uumpisahan ko yun kay Daisy, mabuti naman kung ganon. Malamig lang na sambit ko. And I really hope na magbago pa ang isip mo. Marcus, tayo ni Daisy ang pamilya. Hindi dapat tayo magkakahiwalay. I'm sorry Claudia, pero wala nang pag-asang magbago pa ang isip ko. At hindi ako magsasawang paulit-ulit na sabihin sa'yo na hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. Tumigas ang bukas ng kanyang mukha. Dahil ba kay Neve kaya ayaw mo nang makisama sa akin? Yes. Diretso kong sagot. Siya lang ang babaeng gusto kong makasama dahil sa kanya ako masaya. Tumiimbagang siya at nag-iwas ng tingin. Alam kong galit siya. Pero wala akong pakialam. Kahit ano pang pakiusap ang gawin niya ay hindi na ako makikasama sa kanya. Ayoko nang bumalik sa 5 taon na parang lagi akong kulang at walang kabuhay-buhay ang mundo ko. Masayang-masaya ako ngayon at kontento sa piling ni Neva. Mommy, I'm ready na po. Lumingon ako kay Daisy na lumapit sa amin kasunod ang isang kasambahay na sasama sa kanila. Nakabihis na siya at nakasukbit sa balikat niya ang paborito niyang bag na lagi niyang dala sa tuwing mamamasyal kami. Tumayo na si Claudia at lumapit kay Daisy. Tumayo na rin ako. Let's go, baby. Opo, mommy. Sagot ni Daisy at bumaling siya sa akin. Ngumiti naman ako sa anak. Enjoy, princess, I will daddy. Binalingan ko si Claudia. Ibalik mo siya dito before 6. Oo na matabang na sagot niya. Sunod ko namang banilinan ang kasambahay na sasama sa kanila. Bye, daddy. Bye, Ate Neville. Paalam ni Daisy sa amin ni Neva. Take care Daisy and enjoy. Malambing na saad naman ni Neva na lumapit sa akin sabay hawak sa braso ko. Tumigas ang bukas ng kanyang mukha. Dahil ba kay Neva kaya ayaw mo nang makisama sa akin? Yes. Diretso kong sagot. Siya lang ang babaeng gusto kong makasama dahil sa kanya ako masaya. Tumiimbagang siya at nag-iwas ng tingin. Alam kong galit siya. Pero wala akong pakialam. Kahit ano pang pakiusap ang gawin niya ay hindi na ako makikasama sa kanya. Ayoko nang bumalik sa 5 taon na parang lagi akong kulang at walang kabuhay-buhay ang mundo ko. Masayang-masaya ako ngayon at kontento sa piling ni Neva. Mommy, I'm ready na po. Lumingon ako kay Daisy na lumapit sa amin kasunod ang isang kasambahay na sasama sa kanila. Nakabihis na siya at nakasukbit sa balikat niya ang paborito niyang bag na lagi niyang dala sa tuwing mamamasyal kami. Tumayo na si Claudia at lumapit kay Daisy. Tumayo na rin ako. Let's go, baby. Opo, mommy. Sagot ni Daisy at bumaling siya sa akin. Ngumiti naman ako sa anak. Enjoy, princess, I will daddy. Binalingan ko si Claudia. Ibalik mo siya dito before 6. Oo na matabang na sagot niya. Sunod ko namang banilinan ang kasambahay na sasama sa kanila. Bye, daddy. Bye, Ate Neville. Paalam ni Daisy sa amin ni Neva. Take care Daisy and enjoy. Malambing na saad naman ni Neva na lumapit sa akin sabay hawak sa braso ko. Po ako ni Daddy. Bili mo na lang po ako ng mga new coloring book saka mga crayons. Tumaas ang kilay ko sa request ni Daisy. Mukhang nag-iiba na ang mga gusto niya at hindi na mga manika. Kung sa bagay ay lumalaki na siya at naiiba na ang hilig niya. Sure, baby. Ibibili kita ng maraming coloring book at crayons. Thank you po, mommy. Magaling na po akong mag-color, Ate Neva taught me. Nagpanteng ang tenga ko sa sinabi ni Daisy. Tinuruan ka ng kabot ng daddy mo na mag-color. Inosente siyang tumingin sa akin. What's kabot po, mommy? Mariing naglapat ang labi ko at nilingon ko ang yaya na kasama namin ni Daisy. Nasa kabilang mesa siya at nakamasid sa amin. Dinukot ko ang wallet sa bag at humugot ng pera. Pinalapit ko ang yaya. Bumili ka rin ng merienda mo. Naku ma'am, hindi na po. Hindi naman po ako gutom. Tanggi niya. Wala akong pakialam. Basta bumili ka ng merienda mo at doon ka sa kabilang mesa umupo. Sinalpak ko sa kamay niya ang 500 pesos na papel.
Nalilitong tiningnan lang niya ang pera at ako. Pinandilatan ko naman siya ng mata. Ano pang tinatayo mo dyan? Kilos na, ma'am, wala naman po kayong ibang binabalak kay Daisy, no? Nagdududang tanong niya na ikinasinghap ko. Anong tingin mo sa akin, masamang tao? Ngumiwi siya at kumamo sa ulo. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Naniniguro lang po dahil ibinilin sa akin ni Sir si Daisy. Mariin akong pumikit at humugot ng malalim na hininga, pinigilan ko 4/8 ang sariling huwag map icon sa yaya. Wala akong masamang gagawin sa anak ko. Nanay niya ako, diba? Mag-uusap lang kami. Umalis ka na nga. Inis na sabi ko. Sige po, ma'am. Tumalikod na ang yaya at tumungo na sa counter ng fast food restaurant. Buwisit na napapalitok naman ako. Napansin ko naman ang ilang mga kumakain na malapit sa amin na nakatingin. Inirapan ko lang sila at pinagtuunan na ng pansin si Daisy na kumakain na ngayon ng Sunday. Halatang nagutom nga dahil naubos niya ang spaghetti at fried chicken. Daisy anak, malambing na antag ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Yes po, mommy. Hinaplos-haplos ko ang pisngi niya. Love mo si mommy, diba? Opo, kahit minsan nagagalit ako sa'yo at kinukurot kita, love mo pa rin ako. Opo, kasi mommy ko po kayo. Lalo akong napangiti. Good girl. Ako lang ang mommy mo, lagi mong tatandaan yan. Love na love ka rin ni mommy. Opo mommy, I love you din po. But mommy is sad. Saad ko sa malungkot na boses. Pinalungkot ko rin ang mukha ko, bakit po ikaw sad, mommy? Naging malungkot din ang bukas ng kanyang mukha. Kasi ayaw na sa akin ng daddy mo. Hindi na niya ako love. May iba na siyang love. Po, sino po ang bago niyang love? Tumayo ako at lumipat ng upo sa tabi niya. Nakasunod naman ang tingin niya sa akin. Si Neva, siya na ang bagong love ng daddy mo at hindi na ako. Si Ate Neva po. Yes baby, siya na ang bagong love ng daddy mo. Gusto mo ba siyang maging mommy? Saglit na hindi sumagot si Daisy at tila nag-isip. Kayo po ang mommy ko. Pero mabait po si Ate Neva, mommy. Nagpanteng ang tenga ko sa sinabi niya. Mukhang nagiging close na sila ng babaeng ahas na yon. Listen to me, Daisy. Mataman siyang nakatingin sa akin. Hindi siya mabait. Si Neva ang dahilan kung bakit ayaw na sa akin ng daddy mo at hindi na niya ako love. Bad girl si Neva. Inaagaw niya sa akin ang daddy mo. Gusto niyang maging mommy mo kaya mabait siya sa'yo. Pati ikaw gusto kanyang agawin sa akin. Hinaplos-haplos ko ang pisngi ni Daisy. Matalino siyang bata at alam kong naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Gusto mo complete family tayo, di ba? Ako, si daddy at ikaw. Tumango siya. Yes po, mommy. Namimiss mo na ba yung palagi nating pamamasyal na Taysho? Muli siyang tumango. Pero hindi na mangyayari yun anak. Hindi na rin tayo complete family kasi, ayaw na sa akin ng daddy mo. No mommy. Gusto ko po complete family tayo ni daddy. Uwi ka na po sa mansion ni lolo, I want baby. Pero ayaw ng daddy at ng lolo mo. I will talk to daddy and lolo, mommy. I will say please. Ngumiti ako at hinaplos ang buhok niya. Gagawin mo yap, yes mommy. I want a complete family. Niyakap ko si Daisy at hinalikan ang kanyang buhok. Yamakap din siya sa akin. Nagbubunyi ang loob ko dahil nakuha ko ang loob niya. Thank you, baby. Pero may hihingi na favor si mommy sa'yo. Okay lang ba? Tumingin siya sa akin. Ano po yun, mommy? About Neva, baby. Huwag mo siyang ibabati kasi bad girl siya. Sinisira niya ang complete family natin. Inaagaw niya ang daddy mo sa ating dalawa. Gusto mo bang kunin niya ang daddy mo? Umiling-iling siya. No po. We need to protect your daddy from Neva. She's a monster. Kukunin niya sa atin ang daddy mo. Ipu-protect ko po si daddy, mommy. Ilalayo ko po siya kay Ate Neva. Ayaw ko na po sa kanya dahil bad siya. Ngumisi ako at hinalikan siya noo. You're such a good girl talaga, baby. Tama yan. Ilayo mo ang daddy mo kay Neva dahil monster siya. Pero huwag mong sasabihin kay daddy na nag-usap tayo about this, okay? Secret lang natin ito. Promise. Tumango siya. Promise po, mommy. Yamakap siya sa akin. Niyakap ko din siya at hinaplos-haplos ang kanyang buhok at likod habang napapangisi. Madali lang talagang kunin ang loob ng batang ito.
Mabuti na lang talaga at may dalay pa sa buhay namin ni Marcus. Siya ang malaking alas ko kay Marcus. Naku, ang gaganda naman ng mga kulay nitong mga polong ito. Bet na bet ko. Salamat, maganda kong pamangkin. Tuwang-tuwang sambit ni Anteval habang isa-isang nilalapat sa katawan ng mga polong binili ko para sa kanya. You're welcome po, Auntie. Mabuti naman po at nagustuhan nyo. Sabi ko habang tinutupi ko ng maayos ang mga damit na binili ko na naman para kay Nanay Feli. Si Anteval na ang baalang magpadala nun kay Nanay Feli. Mukhang nakakaluwag-luwag ka ngayon, kaya may pasalubong ka sa akin. Ani Anteval, medyo may ipon lang po, Auntie. Saka deserve nyo naman po ni Nanay Feli ang mga yan. Natatawang sabi ko, salamat ulit. Kamusta ka naman sa tinutuluyan mo ngayon? Nag-iwas ako ng tingin at kunwaring abala sa mga damit na ipapadala kay Nanay Feli. Maayos naman po, Auntie. Hindi na po ako nahihirapan mag-commute sa umaga at sa hapon dahil isang sakay lang at malapit naman. Mabuti naman kung ganun. Basta kung saan ka magiging maalwan. Pero dapat lagi ka pa ring mag-iingat lalo pa at nasa ibang lugar ka. Bilin pa niya sa akin. Opo, at kung may emergency, tawag ka lang agad sa akin para masaklolohan ka. Ngumiti ako kay Anteval. Opo, Auntie. Kinuha ko ang wallet sa bag at humugot ng ilang lilibuhin at inabot kay Anteval. Ang dami naman nito, Niva. Manghang bulalas ni Anteval. Pang skincare nyo po ang sobra. Nako, sobra-sobra pa rin ito. Dapat nga di ka na mag-abot dahil nakabukod ka na. Mag-aabot pa rin po ako sa inyo kahit nasa malayo pa ako. Sabi ko, kulang pa nga itong ginagawa ko sa mga kabutihang binigay nila ni Nanay Feli sa akin. Inaruga at kinupkup nila ako na parang tunay na kadugo. Habang buhay ko yung tatanawin na utang na loob. Bakas ang pag-aalinlangan sa mukha ni Anteval. Kaya naman nilagay ko na sa palad niya ang pera. Kapag may kailangan po kayo at gipot na gipot, huwag po kayong mahihiyang magsabi sa akin. Salamat Neva, napakabait mo. Nakangiti at emosyonal ng sambit ni Anteval. Natawa naman ako at niyakap siya. Nagkwentuhan lang kami ni Anteval ng kung ano-ano. Nagkukwento ako sa kanya ng mga ganap sa akin sa kumpanya maliban lang ang tungkol sa amin ni Marcus. Saka ko na yun sasabihin sa kanya kapag may alam na siya. Siya naman ay maraming tsismis sa akin tungkol sa salon niya at sa mga kapitbahay naman. Bago ako umuwi ay nag-video call muna ako kay Nanay Feli. Binagat ko ang tungkol sa ipapadala kong pasalubong sa kanya. Umungot naman siya na magbakasyon naman ako sa Pangasinan dahil namimiss na niya ako. Namimiss ko rin naman siya. Ang sabi ko na lang kay Nanay Feli ay magbabakasyon ako kapag hindi na masyadong busy sa office. Thank you love sa paghatid. Wika ko kay Marcus nang makarating na kami sa unit ko. You're welcome, sweetheart. Mamaya ay babalik ako dito kapag tulog na si Daisy. Ngumiti ako. Ikaw ang bahala, love. Hinapit niya ako sa bewang at hinalikan sa noo. Lumabas tayo mamaya. Saan naman tayo pupunta? Tanong ko at humawak sa balikat niya. Bar. Nakangising tanong niya. Sure. Namiss ko na nga ring uminom. Alright. Later, dadalhin kita sa paborito kong bar. Okay. Kinabig ako ni Marcus at nagsanib ang mga labi namin. Ilang sandali kaming nagsalo sa matamis at mainit na halik bago siya nagpaalam na uuwi na at babalik na lang mamayang gabi. Sinarado ko na ang pinto at nilock. Nangingiting hinubad ko ang stiletto at umakyat sa kwarto ko. Araw-araw akong hinahatid ni Marcus dito sa condo para hindi na ako mag-commute. Sa umaga naman ay minsan sinusundo niya ako o kaya pinapusando sa driver niya. Ganon siya ka-thoughtful sa akin. Alagang-alaga niya ako. Kahit parehas kaming pagod sa opisina ay di siya nakakalimot sa amin. Kaya hindi ko rin talaga mapigilan ang sarili ko na lalong mahulog sa kanya. Araw-araw ay lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Minamahal ko na siya at lalo lang tumitindi ang paghahangad ko na agawin siya kay Tita Claudia. Tumiimbagang ako habang sinusundan ng matalim na tingin ang sasakyan na lula ni Marcus na lumabas mula sa condominium building. Nagngingit-ngit ang dibdib ko sa galit at selos. Mula sa opisina ay sinundan namin sila ni Axel. Big time. Diyan pala binabahay ng asawa mo ang mistress niya. Ang mahal kaya ng unit dyan. Nasa kalahating bilyon din. Ibig sabihin, ganun kapatay na patay ang asawa mo sa kabit niya.
Nakangising komento ni Axel. Hinagkiss ko siya ng matalim na tingin. Shut up. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Asek ko. Pero tumawa lang ang gago. Oh, masyado ka namang high blood. Huwag ako ang awayin mo kundi ang asawa mo. Pumikit ako ng mariin at humugot ng malalim na hininga sa kadamilat. Kahit awayin ko siya ay wala ring mangyayari. Lalo lang niya akong aayawan. Kaya naman ang kabot na lang niya ang aawayin ko. Humanda siya sa akin. Pauserin mo na ang kotse. Nanggigil na utos ko kay Axel. Yes ma'am. Nakangising tugon ni Axel at pinaandar ang kotse. Mananiebre niya yun papasok sa entrada ng condominium. Para akong susugod sa gyera. Gigil na akong makaharap ang punyetang babaeng yun. Ang walang hiya. Hindi lang niya inagaw ang asawa ko, buhay reyna din siya ngayon. Nakatira sa isa sa pinakamahal na kondo dito sa Manila. Pues, nalalabi na ang araw ng pagbubuhay reyna niya gamit ang salapi ni Marcus. Ako ang tunay na reyna sa buhay ni Marcus. At kahit anong mangyari ay hindi niya maaga sa akin ang korona. Ano pong pangalan nila, ma'am? Tanong ng security guard na nakatalaga sa entrada ng condominium building. Hinarang nila ang kotse ko. Nagtinginan kami ni Axel. Mabilis ko namang pinaganya ang lap, I'm Gloria Ricon. Pagpapakilala ko, ginamit ko ang pangalan ng isa sa mga modelo ko. Sino po ang residenteng pupuntahan nila, ma'am? Niva Rosal. Ano niya po kayo, ma'am? Nagsisimula ng mag-init ang ulo ko dahil sa dami ng tanong ng guard. Pero pinili kong kumalma. Pilit akong ngumiti kahit naiinis na. Pinsan niya ako. Inaasahan niya po ba kayo? Pumikit ako ng mariin pa, simpleng inikat ang mata. No, susurpresahin namin siya ng boyfriend ko. Look guard, kailangan na naming pumasok. May dala kaming mga pagkain for her, baka lumamig na ang mga yon. Pilit pa rin akong ngumiti sa guard. I understand po, ma'am. Pasensya na po sa abala pero ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Sandali lang po, tatawagan po muna namin si Miss Niva para ipaalam na may bisita siya. Guard, ang sabi ko surpresa. Paano pa magiging surpresa kung sasabihin mo sa kanya? Mataray ng turan ko. Ma'am, mahigpit pong pinagbabawal dito ang surprise visitor bilang paghihigpit sa seguridad ng mga residente dito. Ang mabuti pa po tawagan na lang natin si Miss Niva. Hindi rin po kasi kayo pwedeng pumasok kung hindi itatawag sa kanya eh. Tumiimbagang ako at matiim na tumingin sa guard. Nakatingin na rin sa akin ang ilan pang guard doon. Kapag tumawag siya kay Niva ay siguradong hindi rin kami makakapasok. At kapag nagpumilit ako ay siguradong magkakaroon ng eskandalo. Baka pagpiestahan na naman ako sa social media. Tumingin ako kay Axel. Nakatingin din siya sa akin at naghihintay ng utos ko. Muli kong binalingan ng guard. Hindi na guard, babalik na lang kami. Tatawagan ko na lang ang pinsan ko. Matabang na sabi ko at tinaas na ang bintana sabay mura sa inis. Atres ko na ba? Tanong ni Axel. Ano pa nga ba? Paasak na tugon ko. Turnawa naman siya at inatras na ang kotse. Inaasahan ko nang hindi tayo makakapasok dyan. Sobrang higpit dyan eh. I know. Sinusubukan ko lang kung makakalusot. Lintek kasing babae na yan. Kating-kati na kung makaharap siya at pagkakalmutin ang mukha. Gigil na turan ko. Kakalmutin lang. Lumingon ako kay Axel. May ngisi sa labi niya. Hindi lang kalmo ang ibibigay ko sa kanya. Ipaparanas ko sa kanya ang impyerno. Mariing saad ko at naglalaro na sa isip ko ang mga gusto kong gawin sa babae. Magtutuos din tayo ni Rosal. Pagsisisihan mo na kinalaban mo ako. Umalangaw-ngaw sa loob ng mini-gym dito sa unit ko ang bawat suntok ko sa punching bag na nakaharap sa glass wall. Tumatagos sa salamin ang sikat ng pang-umagang araw at tumatama yun sa balat ko. Ganito ang gawain ko tuwing umaga bago pumasok sa opisina. Kaunting workout para naman magising ang dugo ko. Paghahanda ko na rin ito just in case na maulit-uli ang enkwentro namin ni Tita Claudia. Hindi na ako magtitimpi. Sa oras na saktan niya ako ay handa na akong gumanti. Isang malakas na suntok ang binitawan ko at naglikha yun ng ingay. Natigilan ako ng makarinig ng sipol. Lumingon ako at napangisi nang makita si Marcus. Nakapang-opisina na siya minus coat, white long-sleeve polo na may necktie at nakatuck-in sa black trouser. May kantab ang kanyang mamahaling black derby shoes.
Eleganteng naka-brush up ang kanyang buhok at halatang bagong trim ang kanyang bigot at balbas. Ang gwapo talaga ng mama at malakas ang dating kapag nakapang-opisina. Literal na CEO ng isang multi-billion company ang atake. Nist curve. Nakangising turan niya habang hinahagod ako ng tingin. Naka-cycling shorts ako na hakab sa aking balakang at puwitan at sports bra. Kaya naman nagpipiesta ang gwapong malabag na mama. Tumawa ako habang hinuhubad sa kamay ang gloves. Sinabit ko yon sa hook at lumapit kay Marcus. Good morning, love, bati ko. Morning sweetie. Hinapit niya ako sa bewang sabay seal ng halik sa aking labi. Yamakap naman ako sa kanyang batok at gumanti ng halik. Ang bango-bango niya. Hindi masakit sa ilong ang mamahaling perfume niya. Napadaing ako sa pagitan ng halikan namin nang pisil-pisilin niya ang puwitan ko. May bumabango na ring init sa aking katawan. Parang gusto ko tuloy magpaisa sa kanya bago kami pumasok sa opisina. Ganito ako kabilas malabugan sa kanya. Sino ba naman ang hindi kung ganito ba naman kagwapo at kahat ang nobyo mo? Muscles palang nakakawet na. Bumaba ang isang kamay ko sa harapan ng trouser niya at humimas-himas doon. Nakakapako ang matabang kahabaan niya na tumitigas na. Ham sweetie, anas ni Marcus sa pagitan ng halikan namin. Patuloy naman ang paghimas-himas ko sa harapan ng kanyang trouser hanggang sa lumaki na ang umbok doon dahil gising na ang kanyang batuta. Ang tigas mo na, love. Mahinang yuzel ko at pinisil-pisil ang kahabaan niya. It's your fault, sweetheart. Nakangising saad niya. Kumagat labi ako at pilyang ngumiti. Hindi naman tayo nagmamadali hindi ba? Ayos lang na malate paminsan-minsan. Ngumisi siya at pinisil ang baba ko. Punong-puno na rin ang kapilyuhan ng kislap ng kanyang mata. Sweetheart, tumigil na siya sa kakapupak ng halik sa akin. Tumingin ako sa kanya at sumulubong sa akin ang namumungay niyang mga mata. Love, mamaya na yang gusto mo. Work muna tayo. Tumawa siya sabay pisil sa hita ko. Not about that, sweetie. Ano pala? Natatawa na ring tanong ko at hinaplos ang kanyang buhok. About your family. Gusto ko rin silang makilala. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na yun ang sasabihin niya. Pero normal lang naman na hilingin niya yun bilang nobyo ko at seryoso siya sa akin. Kumagat labi ako, anong sasabihin ko kay Ante Val at Nanay Feli kapag pinakilala ko siya? Baka makilala nila siya at malaman na asawa siya ni Tita Claudia. Sweetie, antag sa akin ni Marcus. May problema ba? Bumantong hininga ako at hinaplos-haplos ang malapad na balikat niya. Love, pwede bang saka na? Kumunot ang noo niya. Why? Paimpol akong nag-iwas ng tingin. Hindi pa kasi alam ng auntie at nanay ko na may boyfriend na ako. Isa pa, siguradong magagalit sila sa akin kapag nalaman nilang ang boyfriend ko ay may asawa na pala. Bahagyang lumungkot ang bukas ng kanyang mga mata. Napabuntong hininga din siya at tipid na ngumiti. I understand, sweetie. Tuldok, sino nga namang kamag-anak ang matutuwa na ang anak-anakan nila ay may nobyong may sabit pa? Nahimigan ko ang pait sa tono ng boses niya. Hinawakan ko ang pisngi niya. Love, huwag sanang sasama ang loob mo. Don't worry, ipapakilala din kita sa kanila. Pero bigyan mo muna ako ng panahon lalo pa at hindi maganda ang naging simula natin. Hinawakan niya ang kamay ko ay dinala sa labi niya. Dinampi-dampian niya yun ng halik. Walang problema sa akin, love. Handa akong maghintay. Tututukan ko rin ang annulment para mapabilis ang pag-approve nito. Para naman maging legal na tayo sa mga mata ng kamag-anak mo. Ngumiti ako at dinampyan siya ng halik sa labi. Thank you, love. Yamakap ako sa batok niya. Niyakap din niya ako at hinalik-halikan ang buhok ko. Maswerte din talaga ako dahil hindi lang siya mapagmahal kundi understanding pa. Umawang ang labi ko pagtanggal ni Marcus ng blindfold sa mata ko. Tumambad lang naman sa akin ang makintab at kumikinang na bagong-bagong kotse na kulay silver na narito sa basement parking ng condominium. Mamahaling kotse yun base na rin sa nakita kong logo. What is this, Marcus? Litong tanong ko sa nobyo. New car. Nakangising sabi niya sabay hapit sa bewang ko. Bagong kotse mo. No, it's your new car. Halos malaglag ang pangako sa pagkakanganga. Malakas din ang kabog ng dibdib ko. Aaminin kong pinangarap ko ring magkaroon ng sariling kotse.
Kaya nga ako nag-iipon. Pero di ko naman ini-expect na bibilhan ako ni Marcus. At ganitong klaseng kotse pa na ilang milyon ang halaga. Marcus, are you serious? Di makapaniwalang tanong ko. Pero aaminin kong may excitement akong nararamdaman. Yes, sweetie. This is your new car. Lumunok ako at kumurap-kurap. Tumawa naman siya at binitawan ang bewang ko. Tumalikod naman ako sa kanya at tiningnan ang bagong-bagong kotse. Nilapitan ko yon ay hinaplos-haplos. May kantab, makinis, at bagong-bago. Ganitong kotse ang pangarap ko. Matagal-tagal na pag-iipon ang kailangan ko bago makabili ng ganito. Ayoko naman ng utang. Did you like it? Tanong ni Marcus. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. This is my dream car, love. Ngumisi siya at lumapit sa akin. Tamang-tama lang pala ang binili ko. Kumagat labi ako. Pero bakit mo pa ako binilhin ng ganitong kotse, love? Muli niya akong hinapit sa bewang. Regalo ko yan sa'yo. Ngumuso ako. Bakit mo pa ako niregaluhan hindi ko naman birthday, bakit? Sa birthday ka lang ba pwedeng regaluhan? Hindi naman. Pero love, sobrang mahal kaya ng ganyang kotse. And so, mas mahal naman kita. Nakangising saad niya sabay halik sa noo ko. Alam kong hindi mo basta tatanggapin yan. Pero hindi naman ako papayag na hindi mo tanggapin yan. Sa'yo yan, sweetheart. Dagdag niya at muli niya akong hinalikan sa noo. Napabuntong hininga na lang ako. Alam ko namang ipipilit niya sa akin ang kotse kapag hindi ko tinanggap. Ngunit minsan pakiramdam ko ay para na akong si Tita Claudia kapag tinatanggap ko ang mga mamahaling regalo ni Marcus. Ganon kasi si Daddy kay Tita Claudia noon. Lagi niyang nireregaluhan ng mamahaling gamit si Tita Claudia. Panay naman ang flex noon ng bruha kong tiyahin. Pero pilit kong sinisiksik sa isip ko na magkaiba kami ni Tita Claudia. Hindi ako kagaya niya.